Pinagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga online viewers ng Great is the Lord Christian Church. Ngayon pong umaga, muli po tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon upang tayo ay lalong tumaas ang ating pananampalataya. Dahil sinasabi po ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kaya makibukas po kayo sa akin sa James chapter 5 verse 7 to 11. Ito po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Sabi po sa verse 7 ng New International Version, "Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rain. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers, as an examples of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord." Verse 11, "As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy." Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y saglit na yumuko at manalangin. Let us ask for the guidance of the Holy Spirit. Banal na Espiritu, Ikaw nagbigay sa amin ng kapangyarihan para ihayag ang iyong makapangyarihang salita. Without you, Holy Spirit, we are nothing. Without your power, without your anointing, hindi namin kayang ipahayag ang iyong banal na salita. Cause me to preach your word, not by men's wisdom, but by the demonstration and power and anointing of the Holy Spirit, so that signs and wonders and miracles, healing shall follow upon the preaching of your word. Salamat ng marami. Pagpalain mo po ang bawat makikinig ngayon pong umaga. Katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan. Pagalingin mo ang mga may sugat karamdaman at ang lahat na nahahapo, lahat na napapagal, lahat na may pangangailangan ngayong pong umaga. Dakilang Diyos, walang mahirap sa iyo. Kaya mong pagkaloob ang naisin ng aming puso kung kami ay sasampalataya lamang sa iyo. Kaya't marami po salamat sa lahat ng bagay na gagawin mo. Ikaw ang tunay na mabigyan lamang ng karangalan sa pangalan po ni Kristo Jesus, at ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise God, praise God, praise God. Ang pamagat po ng aking ituturo ngayong araw na ito ay patience in waiting and suffering. Pagtitiyaga sa paghihintay at paghihirap. Napakahalaga po ng pagtitiis sa buhay ng isang Kristiyano dahil isa ito sa elemento o sangkap na minsan ay kulang sa isang Kristiyano, lalo na sa bagay ng paghihintay. Kaya, ito pong James chapter 5 ay pinapakita dito kung paano dapat magtiis ang isang Kristiyano, kung paano ang isang Kristiyano ay dapat magtiyaga. Binigyan po tayo ng mga halimbawa, mga godly men sa Bible para sila'y tularan. At mga tao na bilang halimbawa na dapat din nating sundin ang kanilang mga ginawa. Kaya napakapalad po natin mga minamahal. Dahil alam ko po, matapos po itong ating pag-aaral, ay tayo po ay magkakaroon ng pagtitiyaga at pagtitiis
anumang hirap na ating masusumpungan sa ating mga buhay. Why Christian need to be patient in waiting and suffering? 4 na puntos po ang gusto kong bigyan din ngayon pong araw na ito. Una, patience is the best tool to deal with our problem on waiting. Ang pagtiyatsaga daw po ang pinakamainam na sandata natin upang i-resolve ang problema natin sa pagtityaga or waiting. Lahat tayo ay may problema pagdating po sa pagtityaga. Hindi po tayo matyaga, hindi po tayo matiisin. Madali po tayong give up. Madali tayong mainis. We grew impatient when the things that we expect ay hindi po dumadating. Madali tayong mawalan ng pag-asa. Madali tayong panghinaan ng loob. Kaya madalas sumusuko tayo kaagad. Kaya't hindi natin nakakamtan ang pagpapalang nais bigay ng Diyos sa atin dahil hindi tayo nakapaghihintay, hindi tayo nakapagtitis, hindi tayo naging matyaga. Kaya naman, ito pong 4 na puntos na ito na aking ibibigay ay napakagandang halimbawa upang tayo ay magkaroon po ng pagtsatsaga. Kailangan natin ng patience dahil it says here, if you're patient, we can wait no matter how long it takes. We need patience upang tayo daw po ay makapag-antay gaano man ito katagal. Sabi po ng verse 7, letter A, be patient then, brothers, until the Lord's coming. Kaya nga, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ang pagtiyatsaga ng Kristiyano ay hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, hindi lang sa isang taon. Ang pagtiyatsaga natin ay hanggang pagdating ng Panginoon. Kaya, hindi natin tiyak kung kailan ang dating ng Panginoon. Kaya kailangan natin ng patience because patience, ang sabi ng ating pinag-aralan ay if we have patience, we can wait no matter how long it takes. Kaya itong kahalagan po ng patience, ng pagtiyatsaga. At upang magkaroon po tayo ng patience, ay pinakita sa atin ang halimbawa katulad ng isang farmer. Katulad po ng isang magsasaka, sabi dito, farmers are the best example of patience in waiting. Ito po isang halimbawa ni James, Apostle James. Sabi po niya, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and spring rain. Ang mga farmers po ay inalimbawa ni James dahil sa kanilang kakayahan, their ability to wait. They have the ability to wait for their crops to harvest. They have the ability to wait for the autumn and spring rain. Napakahalaga po sa farmers ang autumn and spring rain. Dahil kung wala po itong dalawang ulan na ito, hindi po lalago at hindi magbubunga ang kanilang mga talim. Kaya sabi po ng Biblia, tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. So, dito po'y tinutukoy ng Biblia kung gaano po katyaga sa paghihintay ang isang farmer. Kaya ito po'y gustong bigyan diin ni Apostle James sa bawat Kristiyano na sumasampalataya kay Jesucristo. Christians should also be patient like farmers.
as they wait for the Lord's coming. Ang sabi ng verse 8, you too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Dapat din tayong magtiyaga, tibayan ninyo ang iyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So dito tinukoy po ni Apostle James na kung paano ang mga farmer ay matyaga sa paghihintay, matiisin, dapat tayo din mga Kristiyano ay maging katulad ng mga farmers na matyaga at handang maghintay. If the farmers wait patiently for the harvest, we Christians do better than the farmers. Because what we are waiting for is the Savior of our soul. Ang mga farmer po, ang iniintay nila ay yung harvest nila sa kanilang crops. Pero mas mahalaga yung inihintay ng mga Kristiyano, ang muling pagbabalik ng ating Savior na si Lord Jesus Christ. Kaya naman mas higit tayong inaasahan ng ating Panginoon na maghintay sa Kanya. Sapagkat nasa Panginoon ang ating kaligtasan. Yun lamang maghihintay kay Jesucristo hanggang sa muli niyang pagbabalik ang Kanyang ililigtas. At yan po'y sinasabi ng Hebrew chapter 9 verse 28 letter B. This time, He will come bringing salvation to all those who are eagerly and patiently waiting for Him. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So dito po'y klarong-klaro na sinasabi ng Biblia, si Jesus daw po ay hindi siya muling babalik para muling danasin ang hirap para ligtas tayo sa kasalanan. Hindi siya muling magpapapako. Darating si Jesus upang yung sumampalataya sa Kanya, yung mga naghihintay sa Kanya, ay Kanya nang iniligtas, ipagsasama na niya sa Kanyang kaharian. Tapos na po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang Kanyang muling pagbabalik ay ipagsasama niya sa Kanyang kaharian ang lahat ng nanalig at magtiyagang naghihintay sa Kanya. Kaya't mga minamahal, itong nais ng Diyos, we must wait patiently for the coming of the Lord. The Lord is coming soon. Marapit na ang pagdating ng hukom. Huhukuman niya ang buong mundo. Subalit, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga nanalig sa Kanya, meron tayong kasiguruhan na tayo Kanyang ililigtas dahil tayo ang Kanyang babalikan. Amen po ba? Kaya't kinakailangan maging matyaga po tayo. Any time of the day, the Lord Jesus will come. He is like the thief of the night. Hindi natin alam kung kailan papasok ang magnanakaw. Siya'y ninitulad sa isang thief of the night. Hindi natin alam ang pagdating ng Diyos. Subalit ang mga matyaga lamang naghihintay, yun lamang po ang ililigtas ng ating Panginoon. Yun lamang po ang Kanyang ipagsasama sa Kanya pong kaharian. Kaya napakahalaga po ng pagtsitsaga ng bawat Kristiyano. Dahil dito nakasalalay ang kanilang kaligtasan sa pagbabalik ng kanilang Savior, the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Pangalawang puntos po. Patience is our best defense to keep us from grumbling. Verse 9. Ito po sabi ng verse 9. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos.
sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Ang hukom natin walang iba kundi si Jesus. Siya ang great judge. Kaya sabi dito, wag daw tayong magreklamo. God's people should refrain from grumbling like others did in the past. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 10, ay ito po yung history ng Israel. Kung paano sila nagreklamo sa Diyos. At ito'y binanggit ni Apostol Pablo para po sa ating paalala po sa atin ng mga Kristiyano upang hindi po tayo magreklamo katulad ng mga Israelita nung sila po'y nasa ilang. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 10, "And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angels." Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Alam po ninyo, ang mga Israelita po ay pinagpala ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang kamanghamanghang gawa. 10 plagues ang pinakita ng Diyos bago sila makalaya sa Ehipto. At nung sila'y makalaya sa Ehipto, pinakain ng Diyos sa ilang ang mga Israelita. Hindi, sabi ng Biblia, hindi sila nagutom, hindi kumupas ang kanilang mga sandalyas, hindi kumupas ang kanilang mga damit. At lahat ng kanilang pangangailangan ay pinagkalob ng ating Panginoon. Pero, nagrereklamo pa rin itong mga taong ito. Kaya naman, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 10, "And do not grumble as some of them did, and were killed by the destroying angels." Sila'y pinuksa ng anghel. Itong anghel na pinadala ng Diyos para puksain ang lahat ng mga reklamador. Kaya, it is dangerous to be a grudger. Huwag po tayong maging reklamador or reclamites. Dahil mapupuksa po tayo. Ito'y warning po. Warning ng Diyos sa atin. Winawarningan ng Diyos ang mga Kristiyanong mareklamo. Hello? Konting bagay lang, reklamo na. Pag walang maisasay, nagre-reklamo na. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong mag-alala sa iyong kakanin, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6. Dahil alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Mga minamahal, alam nyo, nakakabingi sa tenga ng Diyos ang mga reklamo natin. Hindi ito nagbibigay sa Kanya ng kagalakan. Kundi, kapag tayo nagre-reklamo, ay para bagang hindi kayang ibigay ng Diyos, ipagkalob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Walang mabuting ibubunga ang pagre-reklamo sa Diyos. Kaya, bilang mga Kristiyano, manalig tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan o anumang ang ating naisin. Lumapit tayo sa Kanya, ibigay natin sa Kanya ang ating makabigatan at ang sabi ng Diyos, ito ay Kanyang ipagkakalob sa atin. Amen po ba? God will judge the grumblers. Ito yung tinutukoy ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 10, na yung ilan sa kanila nilipol ng anghel na namumuksa. Sa Numbers 14:27 verse 30, ang sabi po dito, pakinggan po ninyo mga ito ay mula sa bibig ng ating Panginoon. Pakinggan yung sinasabi ng Diyos sa mga Israelita. Kay Moses, dahil siya ang leader ng Israel at that time,
Sabi ng Panginoon, how long will this wicked community grumble against me? Mga minamahal, kapag pala mga grumblers, ang tawag ng Diyos, wicked. Yung mga mareklamo, ang tawag ng Diyos sa kanila, wicked. I have heard the complaints of these grumbling Israelites. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Mga minamahal, ito palang gagawin ng Diyos. Kapag ikaw yung nagre-reklamo, anong sabi natin, mas mabuti pang mawala na ako sa mundong ito. Mabuti pang mamatay na tayong lahat. Ay sabi ng Lord, pakinggan po ninyo, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Napakadelikado pala kapag nagre-reklamo tayo. Pag narinig ng Diyos yun, sabi niya, gagawin ko yung sinasabi mo. In this desert, your bodies will fall, every one of you, 20 years old or more, who was counted in the census and who grumbled against me. Not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Mga minamahal, napaka delikado kung tayo ay maging reklamador sa ating buhay. Reklamador tayo sa Diyos. Dahil i-judge tayo ng Panginoon kung tayo ay patuloy na maging grumblers sa harapan ng ating Panginoon. Instead of grumbling, God's people should pray. Imbis na tayo ay magreklamo, kinakailangan ang mga anak ng Diyos ay manalangin. Amen po ba? Imbis na magreklamo ka, manalangin ka. Dahil wala namang maibibigay na maganda ang pagrereklamo natin. Colossus 1 verse 11. Sa Tagalog ko po ito babasahin dahil mas maganda po ang kanyang salin. Ang sabi po dito, idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Pakinggan po niyo maigi mga minamahal ang sinasabi ng Colossus chapter 1 verse 11. Sabi niya, idinadalangin din namin patatagin niya kayo. So, napakabisa ng panalangin. Amen po ba? Sa panalangin ay kinakatagpo tayo ng Diyos. Ang sabi niya, idinadalangin namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. So, kailangan tayong manalangin para tayo ay patatagin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tumatatag ang mga anak ng Diyos kapag sila'y nananalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Ibinubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga taong nananalangin. Kapag tayo ay nananalangin, tinutulungan na tayo ng dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon upang tayo maging matatag sa buhay na ito. Ang taong mapanalanginin ay masayahin, pasensyoso, mapagtiis, mapagtiyaga, at higit sa lahat, hindi reklamador. Amen po ba? Amen po ba? Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magreklamo. Kaya't napakahalaga po na tayo maging matyaga at mataisin. Pangatlong puntos po. Godly men who suffered greatly are the best example of patience in the face of suffering. Itong sinasabi po ng verse 10. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Mga kapatid,
tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Dito ay pinapakita na may mga lingkod ng Diyos na nagtiis sa kahirapan at isa dito ay si Job. Job was an example of patience in the face of suffering. Yan po ang tinutukoy ng verse 11, letter B. You have heard of Job's perseverance. So tinukoy po dito si Job. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. Kapag nabanggit po ang pangalang Job, laging nakakabit ang word na perseverance o persevere. Nakakabit lagi ang salitang pagtitiis sa pangalan ni Job. Dahil siya ang pinaka-the best example sa larangan ng pagtitiis. Job suffered greatly. Lubos na naghirap si Job. Si Job ay pinagpala ng Panginoon. Makikita natin yun sa Job chapter 1. At the beginning of chapter 1, pinakita dito kung gaano kayaman si Job. At ang sabi dito ay dahil sa kanyang pagpapala at tinatamasa ay napakarami niyang ari-arian. Nagkaroon siya ng 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 donkeys, and large numbers of servants. Subalit, dahil itong si Satanas, wala itong ginawa ang sabi ng Bible, kundi kutsain. At sa kanyang kainggitan kay Job, ay sabi niya sa ating Panginoon, kaya ka lang sinasamba ni Job. Kaya siya ay naglilingkod sa iyo, ay dahil pinagpapala mo siya. Bakit kaya hindi mo subukan alisin ang pagpapala mo? Titingnan ko kung hindi kanya susumbatan ang sabi po ni Satanas. Kaya't ang nangyari, dito na nagsimula kung paano nagsuffer si Job. Job lost his 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 5,000 donkeys, 500 donkeys, and large numbers of servants. Sabi, yun po ay makikita natin sa Job chapter 1, verse 13, verse 17. Bagamat hindi sinabi yung mga numbers ng sheep, ay alam na natin na yun na nga po ang mga nawala sa kanya. At hindi lang yon, hindi lang nawala ang kanyang mga ari-arian, he lost his 7 sons and daughters. Ito'y sa loob lamang po ng isang araw. Imagine, dati kang mayaman, si Job ay dating mayaman, punong-puno ng yaman, punong-puno ng kasaganaan. Pero in one day, lahat ng kanyang ari-arian, kasama ang kanyang mga anak, itong lahat ay nawala. Dito pinapakita kung gaano lubos na naghirap si Job. Naghirap ng lubos ang kanyang kalooban. Pero, paano dinil ni Job ang kanyang kahirapan? Job remained faithful to the Lord despite of the tragedy that struck him. Si Job daw po ay nanatiling matapas sa Diyos sa kabila ng trahedyang dumating sa kanyang buhay. Mahirap po pag may dumating na trahedya sa buhay natin. Doon natin masusukat, malalaman kung tayo maging matapat sa Diyos. Amen po ba? Ang sabi dito, he worshiped God instead of grumbling. Ang ginawa ni Job, nung malaman niya, nung mabalitaan niya, na ganun ang nangyari sa kanyang mga ari-arian, sa kanyang mga anak. Ang sinasabi ng Biblia sa Job chapter 1 verse 20 to 21, at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said,
Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Ito po ang nangyari, mga minamahal. After na si Job ay mawalan ng mga anak, mawalan ang kanyang ari-arian, imbis na magreklamo sa Diyos, imbis na sumbatan niya ang Diyos, ang namutawi sa kanyang bibig ay hindi panunumba, kundi ito ay pagsamba sa kanyang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay at lahat ng meron sa kanya. Kaya makita natin na isang napakagandang example ang pagtsitsaga at pagtitiis ni Job in the face of suffering. At hindi po natapos doon. Matapos po siyang mawalan ng mga anak, mawalan ng ari-arian, ang sabi ng Biblia sa Job chapter 2, doon sa verse 8 ay bumalik si Satan at si Job naman ang kanyang pinarusahan. Sabi doon, Satan afflicted Job with boils. Mula ulo hanggang talampakan, mula talampakan hanggang ulo, ang sabi ng Biblia, punong-puno ng bukol itong si Job. At sabi doon sa verse 20 to 21, at doon sa verse 9 and 10, his wife said to him, "Are you still holding your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Doon nung malaman ni Job na namatay ang kanyang mga anak at ari-arian, ang sabi doon, he worshiped God. Nung siya'y nagkaroon ng bukol sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, ang sabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Alam po ninyo, mga minamahal, Job uphold the name of God. Ipinaglaban niya ang pangalan ng Panginoon. Minsan, nagdaramdam tayo sa Diyos dahil sa kahirapan na dinaranas natin. Imbis na magdamdam tayo, katulad ni Job, dapat ipaglaban natin ang pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Maraming Kristiyano nagbabago kapag dumadating ang trahedya. May mga Kristiyano na tumatalikod sa paglilingkod. May mga Kristiyano na sinusumpa ang Diyos. Kaya sinabi nga nitong babaeng ito, ang asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Imagine, itong babaeng ito, mahal lang niya ang Diyos kapag siya pinagpapala. Naglilingkod lang siya sa Diyos kapag pinagpapala siya ng Panginoon. Pero kapag dumating ang kahirapan, isinusumpa niya ang Diyos. Pati ang kanyang asawa. Nawa, sa lahat ng mga nakikinig, huwag natin tularan si Mrs. Job. Ang tularan natin si Mr. Job. Amen po ba? Ang ginawa ni Job po ay he uphold the name of God. Kapag nilalait na ang pangalan ng Diyos, dahil nagdaranas tayong kahirapan sa ating pamilya, kaya ba natin ipaglaban? Kaya kung ginamit itong uphold, tinignan ko sa dictionary. Ang ibig sabihin pala ng uphold is support one
against an opponent. Support one against an opponent. Yung pala ibig sabihin ng uphold. So, ginawa ni Job, ipinaglaban niya ang pangalan ng Panginoon. Kasi nilalait ng kanyang asawa. Maraming Kristiyano nagbabago at nagawang laitin ang pangalan ng ating Panginoon. Subalit ikaw, kayo mga nakikinig, kaya ba ninyo ipaglaban ang pangalan ng Panginoon? Kapag dumadanas na kayo ng kahirapan ng buhay, kapag wala ng blessing na dumadating, kapag may mga sakit karamdaman, kapag sunod-sunod na ang kahirapan ng buhay, pwede ba niyong sabihin na mabuti ang Diyos? Kahit na ikaw ay nakaratay sa banig ng karamdaman, kahit ikaw dinapuan ng COVID, masasabi mo ba na kay buti ng Diyos? Masasabi mo pa yan sa membro ng iyong pamilya na nagsasuffer? Si Job ang kanyang sinabi, napaganda po. Ito po sagot niya. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi kahirapan? Ito'y tanong din sa atin. Sa panahon ng kahirapan, kaginhawaan lang ba ang ating tatanggapin sa Diyos at hindi kahirapan? Kung alam lang ni Job ang tunay na kwento kung bakit siya nagkakaganito. Dahil nakita ng Diyos kung gaano katapat si Job. Kaya't hinayaan niya na subukan siya ni Satanas. Kung alam lang ni Job kung bakit nagkaganito ang kanyang buhay, hindi pa niya nga alam ito eh. Siguro pag alam niya, lalo siyang maging matatag. Hindi pa nga niya alam eh. Na siya sinusubukan lamang kung makapasa si Job sa pagsubok ni Satanas. Alam mo, Satanas, talagang gusto niya patayin tayo eh. Paghirapan tayo eh. Yun ang gusto niya. Pero kabaliktaran sa gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mabuhay ka. Pagpalain ka niya, sumagana ang iyong buhay. Amen? Hindi tayo dapat sumuko. Ano man dinadanas natin, hirap ng buhay. Dahil sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Ipaglaban natin ng Diyos sa gitna ng mga kahirapan, kaguluhan, na nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya. Meron ka ba kayong dinaranas na kahirapan? Laitin man ng miyembro ng pamilya ang Diyos na yung sinasamba. Katulad ni Job, ipaglaban mo ang pangalan ng Panginoon. Amen? Pang-apat po na puntos. God's best blessing are reserved for those who patiently suffer. Ang pinaka-the best daw na blessing po ay para doon sa mga nagtiis ng hirap. Ulitin ko po, ang pinaka-the best na pagpapala ay nakalaan sa mga taong nagtiis, nagtiyaga ng hirap. Naway, ikaw yun. Sabi ng verse 11, letter C, and have seen what the Lord finally brought about. At ang ginawa ng Diyos sa kanya, at anong ginawa ng Diyos sa kanya bandang huli. Matapos mag-suffer si Job, sabi nga ng Bible, hindi siya nagkasala maging sa kanyang salita. Sa bandang huli, ipinapakita ng Bible
kung anong ginawa ng Diyos na kabutihan kay Job sa kanyang pagtitiis. Alam niyo, may nalaan ang Diyos sa mga taong nagtitiis sa pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos. Sa inyong pagtitiis, may nakalaan na gantimpala ang ating Panginoon. God blessed Job more than all he had in the past. Kung yung unang part ng buhay ni Job ay saganang-sagana na siya, napakarami na niyang ari-arian. Ang sabi ng Biblia, dahil sa pagtitiis ni Job, pagtitiwala niya sa kanyang Panginoon, ang sabi ng Biblia, yung pagpapala ni Job noong una, dinoble ng Diyos. Ganun po magpala ang Panginoon. Sabi nga, we cannot outgive God. Alam nyo, sa aking nakita, dito sa kwento ni Job, dinodoble ng Diyos ang kanyang pagpapala sa mga taong matyaga at matiisin sa gitna ng kahirapan ng buhay. Amen po ba? Kung ikaw ngayon nakikita mo, parang salat ka ngayon dahil hirap na hirap ka. Pero handa ka bang magtiis? Handa ka bang magtiyaga? Katulad ni Job, na kahit anong mangyari, mawala mang lahat. Namatayin siya ng anak. Yung kanyang asawa ay nagtaksinan sa kanya dahil sinumpa na siya, iniwan na siya. Hindi na nagtiwala sa Diyos. Masaya lang ang kanyang asawa kapag may pagpapala. Dapat hindi kayo katulad ni Mrs. Job na masaya lamang kapag may pagpapala. Dahil kapag nakita ng Diyos ang iyong pagtitiis, nanda kang magtiis, magtiyaga sa kabila ng kahirapan ng buhay, makikita mo kung ano naman ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Katulad ng ginawa niya kay Job. Ang sabi dito, God blessed Job more than all he had in the past. Job chapter 42 verse 12 to 16. Ang sabi, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep. Ayan, nung una, 7,000 times 2 equals 14,000. Amen? Ganun magpala ang Diyos sa mga taong nagsuffer, nagtiis, dahil sa kanyang pangalan ng ating Panginoon. Dahil pinaglaban nila ang pangalan ng Diyos. Times 2 ang blessing ng Diyos na nawala sa iyo. Amen po ba? Itong ginawa niya kay Job. He had 14,000 sheep, 6,000 camels. Dati, 3,000 lang ang camel niya. Ngayon, naging 6,000 na. Ang bilis ng interest. Amen po ba? Pinakamalaking interest kapag tayo'y nag-invest sa Kingdom of God. Amen po ba? Amen po ba? The best investment is in the Kingdom of God. Walang kalugihan ang ating investment sa Kingdom of God. Si Job nag-invest sa Kingdom of God. Kaya yung kanyang mga property nung una, yung 7,000 naging 14,000. Yung 3,000 naging 6,000. At sabi doon, yung 500 yoke of oxen naging 1,000 yoke of oxen, naging 1,000. Yung 500 baka niya ay naging 1,000. At yung kanyang 500 donkey
naging 1,000. Ganyan, pinagpala ni Lord si Job dahil siya ay nagtiyaga, nagtiis sa kahirapan ng buhay. Kaya siya pinakamagandang example sa Bible. Kaya't sinasabi, narinig ba ninyo ang tungkol sa pagtitis ni Job? Walang ibang sinabi doon sa Bible kundi siya. Kung babasahin natin ang Bible, siya tinutukoy. Kapag sinabing Job, pagtitis ka agad yun. Kaya't gusto ng Panginoon maging katulad tayo ni Job. Magtiis tayo hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen? At hindi pa yon, hindi pa tapos doon. At sabi dito, and, may end eh. And he also had 7 sons and 3 daughters. Wow! Ibinalik ng Diyos. Yung nawalang anak niya, yung namatay na anak niya na lalaki, na 7 lalaki, binalik ng Diyos. At yung 3 babae, binalik din ng Diyos. At sabi doon, the first daughter, he named Jemima. The second, Keziah. And the third, Keren Hapuk. At sabi, nowhere in all the land were there found woman as beautiful as Job's daughter. Bakit binanggit itong wala raw makitang mga katulad ng kasing ganda ng mga anak ni Job? Nung una, hindi naman nabanggit na magaganda yung mga anak ni Job eh. Yung magaganda yung mga, di binanggit doon na she had beautiful daughters eh. Ibig lang sabihin, mas the best ngayon ang binigay ni Lord na pagpapala kay Job. Amen po ba? Kasi binanggit niya eh, ang binibigay ni Diyos ay beautiful, the best. Kaya nabanggit itong, bakit pa naisali itong pati ganda nito? Lagi nababanggit ang mga magaganda. At sabi, di pa tapos. And their father granted them an inheritance along with their brothers. Alam, napakasaya, napakapalad na mga anak ni Job. Hindi lang sila mayroong isang godly father, hindi lang yung magaganda ang kanilang mga itsura, kundi meron silang mana na iiwan ang kanilang tatay sa kanila. Sabi ng Bible, a good father leave inheritance to his children. So makita natin dito mga minamahal, ang napakabuti ni Job sa kanyang mga anak. Kasi nag-iiwan siya ng pamana sa kanyang mga anak. Pag-uwi ninyo mga anak, tanong ninyo sa inyong mga magulang, pa, sabi ng Bible, ang isang mabuting ama, nag-iiwan ng pamana sa kanyang mga anak. Naway, ang lahat ng mga tatay, aking panalangin, tularan natin si Job. Tayong mga Kristiyano, tularan natin si Job. Kayong mga nakikinig sa online service, tularan natin si Job. Lalo na ngayong COVID, grabe ang pagtitiis natin. Lalo na mga senior. Gustong kumain sa labas, hindi makakain, pinagbabawal. Yung mga nagpunta ng Tagaytay, na mga senior, sila lang hindi pinapasok. Nagtitiis ang mga senior, katulad namin. Pero kaya namin magtiis.
alang-alang sa Panginoon. Wala pa ito sa pagtitiis ni Job. Kung ano man tiisin mo ngayong araw na ito, wala pa yan sa kalingkingan na dinanas ni Job. Kaya maging matiisin tayo, maging matyaga tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa ating conclusion, James chapter 5, verse 11, letter D. The Lord is full of compassion and mercy. In the midst of our suffering, God is there to sustain us with His love and mercy. Amen po ba? Sa gitna ng ating paghihirap, naroon ang Diyos para itustos ang ating pangangailangan sa pamamagitan ng Kanyang love and mercy. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin, salamat po sa katuruan binigay niyo sa amin ngayon pong araw na ito. Tinuruan mo po kami na maging matyaga at maging matiisin sa gitna ng kahirapan. Binigyan mo kami ng halimbawa, katulad ng mga farmers, napaka-tiyaga nila sa paghihintay ng ulan. Kung yung mga farmers, Lord, ang iniintay nila ay ulan upang magbigay bunga sa kanilang mga itinanim. Pasigit kami mapalad sa mga farmers. Dahil kami mga Kristiyano, mananampalataya ni Kristo Jesus, siyang aming hinihintay. Kaya't bigyan mo kami ng pagtitiyaga. Dahil katulad sinabi ng Biblia, na idalangin namin na kami bigyan ng katatagan ng Diyos upang magkaroon kami ng katiyagaan na tiisin ang lahat ng hirap sa buhay. Only by the power of the Lord Jesus Christ, only by the power of the Holy Spirit, kung kaya't kami tumatatag. Salamat ng marami, dakilang Diyos, dahil hindi mo kami pinabayaan sa panahon ng kahirapan ng buhay. Lord, wag nawa na magbago kami, katulad ng pagbabago ng ginawa ng asawa ni Job. Nung mawalan siya ng mga kayamanan sa mundong ito, biglang nagbago ang kanyang asawa. Ngunit si Job, Lord, hindi lang nawala ang kanyang ari-arian, hindi lang nawala ang kanyang mga mahal sa buhay. Lord, pinuno pa siya ng bukol ng ating kaaway na si Satanas. Subalit, sinasabi ng Biblia, nung kinausap siya ng kanyang asawa na si Mrs. Job, sabi niya, hindi ka pa ba magbabago? Sumpahin mo na ang Diyos at mamatay ka na. Ang banal, napaganda ng sagot ni Job. Bagamat, marahil ng mga oras na yun ay dahil sa puno siya ng sugat, tagtad ng sugat ang kanyang katawan. Maring anytime God, sumabog na ang dibdib ni Job. Mari na siyang sumuko sa oras na yon. Pero ang tugon niya, dakilang Diyos. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi kahirapan? At sabi ng Biblia, sa kabila na nangyari sa kanya,
Hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Lord, alam namin lagi nagbabantay ang kaaway sa aming sasabihin. At ikaw rin nag-i-expect kung ano ang lalabas sa aming bibig sa panahon na kami ay nagdaranas ng kahirapan. It's either we grumble or to worship God. We have an option. Like Job, pipiliin namin ang mag-worship sa iyo. Pipiliin namin na maglingkod sa iyo. Magpatuloy kami sa paglilingkod. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man, Lord, kahirap ang aming sitwasyon sa mga panahong ito. Kahit nawawalan na kami ng lakas, kahit minsan dumadating sa amin na nawawalan kami ng pag-asa. Pero ngayong umaga, tinuruan mo kami na manatili kaming matapat, magtiis at magtiyaga hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, it is worthy. Worthy ang paghihintay ng Kristiyano. Sapagkat ang pinakihintay niya, kaya siya nagtitiis, nagtsatsaga, ay ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo, the Savior of our soul. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Nawa bumalik ka na, Panginoon. Dahil kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Sabik na kami, Panginoon, na may pagsama mo sa iyong kaharian. Sapagkat doon sa kaharian, wala nang pagtitiis, wala nang pagtsatsaga, wala nang kahirapan ng buhay. Sapagkat doon ay kakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Buhay na wala ng sakit karamdaman, wala ng kahirapan, wala ng panunumbat. Sa piling mo, Panginoon, ay may kapayapaan. Sa piling mo kami magdiriwang doon sa langit. Yan ang aming pinakahihintay. Ang lagi namin dalangin sa bawat araw ng aming buhay. Our blessed hope. Ang iyong muling pagbabalik, Lord Jesus. Yan ang laging dinadalangin namin na kami masumpungan mo na nagtsatsaga, nagtitiis, naghihintay sa iyo. Sapagkat yun lamang mga lingkod mo na tunay na nagtsaga, nagtiis at naghihintay sa iyo. Sila lamang ang iyong pagsasama sa iyong kaharian sa langit. Dalangin ko ngayon pong umaga sa lahat ng online viewers ng Great is the Lord Christian Church. Ito yung panahon na isuko niyang buhay sa Panginoong Hesus. Kung wala ka pang relasyon sa Kanya, si Jesus, sa Kanyang muling pagbabalik, ay hindi na muling ipapako sa krus. Babalik siya para iligtas ang lahat na naniwala at nagtiyagang hintayin ang Kanyang muling pagbabalik. Meron pang oras, mga minamahal. Meron pang oras dahil hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ito yung panahon na dapat nating isuko na ang ating buhay sa Kanya. Dahil walang ibang makapagliligtas sa ating sa kahirapan ng buhay. At higit sa lahat, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kundi ang Panginoong Hesukristo. God has given us time to repent from our sins. Talikuran natin ang ating makasalanan. Magsisi tayo. Ipalinis natin ang ating puso sa Panginoong Hesus.
habang may panahon pa, habang hindi pa siya dumadating, sapagkat kapag siya'y dumating na, wala ka ng pagkakataong pang magsisi. Wala ka ng pagkakataong na manumbalik pa sa Panginoon. Ito ang panahon na meron ka ngayon. Ito ang binigay ng araw ng Diyos sa iyo. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Sa pagdating ng Panginoon, kaligtasan ang kanyang dala. At ang kaligtasan iyon ay para sa mga taong nanalig sa Kanya. Gusto mo bang ipagsama ka ng Panginoon? Gusto mo bang maligtas ka? Isuko mong buhay mo ngayon. Tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas na iyong buhay. Samahan mo ko sa panalangin na pagsuko ng buhay kay Jesus. Kung nais mong maligtas ngayong oras na ito, samahan mo ko sa panalangin ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo. Isinusuko kong aking buhay, ang aking kahinahan. Patawarin mo ko sa aking mga pagkukulang, mga pagkakasalang aking nagawa. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Yesus, paggarian mong aking buhay at hayaan mo na magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Dahil sinabi mo, ang sinumang sasampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Salamat ng marami dahil binigyan mo pa akong pagkakataon na magsisi, na tanggapin ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Lord, salamat sa araw na ito dahil ipinagkaloob mong araw na ito para marinig ko ang iyong salita. Salamat ng marami, dakilang Diyos, dahil sabi mo na napakahaba ng iyong pagpipigil, dakilang Diyos. Matyaga ka, matiisin ka, upang hindi kami, Lord, mapahamak. Ang sabi ng Biblia, kaya pa hindi dumadating ang Panginoon. Dahil binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon upang makapagsisi sa ating mga kasalanan. Papalad tayo ngayong araw na ito kung tayo nakapagsisi ng ating kasalanan. Sapagkat any time of the day, the Lord Jesus will come. At yung mga handa lamang, lahat ng mga tumanggap sa Kanya, lahat ng nanalig sa Kanya, nagtitiis, at handang maghintay sa Kanya, ang Kanyang ililigtas. Panginoon, salamat ng marami for the eternal life. We give you praise. We give you glory, honor, and adoration. Pagpalay mo ang bawat pamilya. Hallelujah, na mga viewers ng online service ng Great is the Lord Christian Church. Lord, provide mo ka ng mga pangangailangan. At hayaan mong bigyan mo sila, dakilang Diyos, ng katatagan upang sila'y makapagtiis at makapag-antay sa muli mong pagbabalik. Salamat ng marami. Pagalingin mo ang mga may sakit karamdaman. Provide mo lahat ng kalang pangangailangan. In Jesus' name. At tulungan mo sila na piliin, God, ang ikaw ay bigyan ng karangalan habang sila'y nabubuhay. Salamat ng marami. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya. At ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. And God bless us all.